Si Nor ay isang binatang nakatira sa isang mundo ng pantasya. Malakas siya para sa edad niya at mahal siya ng lahat sa kanilang bayan. Nagtatrabaho siya sa isang trabaho na nangangailangan ng pisikal na lakas, at pati ang boss niya ay bilib sa kanya at hindi kailanman nagsabi ng masama tungkol sa kanya dahil siya raw ang pinakamahusay na trabahador na nakita nito. Isang araw, matapos kunin ang kanyang arawang sahod, pauwi na sana siya nang biglang makarinig ng sigaw ng babae na humihingi ng tulong mula sa isang kalapit na kuweba. Dali-dali siyang tumakbo papunta roon kahit pigilan pa siya ng boss niya dahil delikado raw. Hindi niya pinansin ang mga babala at pumasok sa kuweba, at nakita niyang may babaeng nakagapos sa mahiwagang tinak habang may grupo ng adventurers na nakikipaglaban sa isang dambuhalang demonyong toro. Mula pagkabata, si Nor na ang nag-aalaga sa kanyang ina at sa buong bahay, dahil hindi na bumalik ang ama nila matapos mangakong bibili lang ng gatas. Tinanggap ni Nor ang kanyang kapalaran at inalagaan ang kanilang tahanan. Madalas ay may sakit ang kanyang ina at laging nasa kama, kaya't siya ang nagluluto ng mainit na sopas para rito kahit siya ay punong-puno ng uling. Sabi niya sa ina na manghuhuli siya ng kuneho para may protina silang ulam sa hapunan. Pinunasan ng ina niya ang mukha niya habang humihingi ng tawad na wala itong maibigay sa kanya. Ngunit ngumiti lang si Nor at sinabing ayos lang, hindi niya kailangan ng anuman. Kinagabihan, nagluto siya ng masustansyang rabbit stew, pero pagbalik niya sa silid ng ina, pumanaw na ito. Mag-isa na sa buhay, inilibing ni Nor ang kanyang ina sa likod ng bahay at pinilit maging matatag. Nagsimulang mamuhay mag-isa, inaalagaan ang hardin, nangangaso, pinapakain ang mga hayop sa bukid, at nag-aaral sa kanyang silid matapos itong linisin. Pinalakas niya ang kanyang katawan sa pamamagitan ng paghuli ng isdang ligaw, pagbubuhat ng mabibigat sa bundok, at pagkain ng maraming protina araw-araw. Isang gabi, sa sobrang lungkot, umakyat siya sa upuan at kinuha ang isang lumang maalikabok na libro ng kwento. Naalala niya ang panahong buo pa ang kanyang pamilya, at ang kanyang ama ay laging nagkukwento tungkol sa mga magigiting na adventurer na nakikipaglaban sa mga higanteng dragon, nag-aaral ng mahika mula sa mga wizard, nag-aalis ng sumpa sa mga haunted forest, at lumalaban sa hukbo ng mga elf. Namangha siya sa mga kwentong iyon, at ang sabi ng ama niya, tungkulin ng isang adventurer na protektahan ang mahihina at tiyaking hindi sila masasaktan. Na-inspire si Nor na gawin ang kanyang buhay na makabuluhan. Kinaumagahan, matapos alagaan ang mga hayop, nag-impake siya para lumuwas sa lungsod at subukang maging isang adventurer. Natulog siya sa gubat na may campfire, at pagsapit ng umaga ay nakarating siya sa napakagandang kabisera ng kaharian. Sa pagpasok niya sa malaking tarangkahan, nabigla siya sa dami ng tao, may nagbebenta sa palengke, may bumibili ng espada at prutas sa iisang lugar. Habang naglalakad, napansin niya ang isang lalaking may dalang espada at sinundan ito, hanggang sa makarating siya sa Adventurers Guild. Pagpasok niya, nadismaya siya nang makita ang isang malaki at maskuladong lalaki sa reception, imbes na isang sexy na furry girl. Sinabi niya sa lalaki na gusto niyang maging adventurer. Ngunit binara siya nito, sinabing hindi iyon lugar para sa bata at dapat isipin niya ang magulang niya. Sagot ni Nor, patay na ang mga magulang niya. Nabigla ang lalaki at sinabing dumaan muna siya sa training school. Nagtaka si Nor, kaya ipinaliwanag ng lalaki na kailangan muna niyang pumasok sa paaralan, sumailalim sa basic training, pumili ng class at skills, at matapos lamang makapagtapos ay pwede siyang maging adventurer. Masaya si Nor sa bagong kaalaman at agad siyang nagtungo sa isang paaralan, hangad na maging pinakamatinding swordsman. Nagsimula siyang mag-ensayo sa paggamit ng espada, ngunit habang ang ibang estudyante ay ginigising na ang kanilang magical abilities, si Nor ay wala pa ring kakayahang mahiwaga. Patuloy pa rin siya sa pagsasanay, at makalipas ang ilang buwan, sinabi ng instructor na wala siyang talento at sinasayang lang ang oras niya. Pinayuhan siyang maghanap ng ibang paaralan dahil hindi siya akma maging swordsman. Hindi sumuko si Nor at nagpalipat sa paaralan ng mga warrior. Nag-ensayo siya sa ilalim ng isang malaking redhead na instructor. Ngunit kahit ilang buwan ng matinding training, sinabi rin ng instructor na wala siyang talento at ang natutunan lang niya ay mag-parry ng atake. Sinubukan niyang pumasok sa iba't ibang paaralan, hunter, na-kick out, thief, tinanggihan siya, magician, palpak rin, healer, bagsak din. Bumalik siyang bigo. Nabigla ang receptionist nang malamang ilang buwan niyang trinay lahat ng paaralan pero wala pa rin siyang natutunan. Malungkot na umalis si Nor at bumalik sa kanyang kubo sa kagubatan. Pero hindi siya sumuko. Gumawa siya ng sariling training setup gamit ang espada. Pinagbuti niya ang natutunan niyang isang teknik, ang mag-parry ng atake. Araw-gabi siyang nag-ensayo at makalipas ang isang taon, kayanan niyang i-parry ang 10 atake ng sabay-sabay.
Patuloy siyang nag-ensayo, at makalipas ang 3 taon, kayanan niyang i-parry ang 100 espada ng sabay-sabay, pero wala pa rin siyang bagong skill. Walang humpay ang kanyang training hanggang sa mabasag ang kanyang espada. Makalipas ang 14 na taon, na-realize niyang araw-araw siyang nag-ensayo at kayanan niyang i-parry ang 1,000 espada ng sabay-sabay ng walang sablay. Wala pa rin siyang bagong skill, pero nagpasya siyang bumalik sa Adventurers Guild. Pagdating niya, sinalubong siya ng isang batang babae na tumingin sa skill set niya at sinabihang bumalik sa training school. Sagot niya, nadaanan na niya ang lahat ng iyon, kaya't nabigla ang babae, wala siyang kahit anong skill para maging adventurer. Muling nadismaya si Nor. Lumabas ang dating receptionist, si Fatty, at halos hindi siya makilala. Nag-usap sila habang umiinom ng beer at ikinwento ni Nor ang mga training niya. Ipinaliwanag ni Fatty na may mga ranggo sa pagiging adventurer, mula E hanggang S. Pero kahit maging E-rank, kailangan mo ng kahit isang skill, na wala si Nor. Nalungkot siya, pero sinabi ni Fatty na may isa pang ranggo na halos walang nakakaalam, ang F-rank. Limitado lang ang pwede nitong gawin, bawal ang kill quests at gubat missions, puro manual labor lang sa lungsod. Ngunit laking gulat ni Fatty nang agad itong tinanggap ni Nor. Sa wakas, nakuha niya ang kanyang adventurer's license. Nagsimula siyang gumawa ng iba't ibang trabaho, magbuhat ng mabibigat, maghanap ng nawawalang pusa, mag-alaga ng matatanda at magluto para sa kanila. Gabi-gabi, tuloy pa rin ang training niya, at tila masaya siya bilang adventurer na tunay na nakakatulong sa tao. Bumalik tayo sa kasalukuyan, habang nagwawala ang dambuhalang toro, pinatay nito ang leader ng party sa isang hampas ng palakol. Agad na tinignan ni Nor ang katawan ng lalaki, pero patay na ito. Isa-isang pinaslang ng toro ang buong party, pagkatapos ay tumingin sa puting buhok na babae. Automatikong gumalaw ang katawan ni Nor, nambato siya ng bato para makadistract at tumakbo palayo. Hinabol siya ng halimaw, pero na-realize niyang di siya makakatakas. Humarap siya at nag-parry ng atake. Sa gulat niya, napalipad ang toro sa pader sa lakas ng parry niya. Bumangon muli ang toro at umatake, pero paulit-ulit itong nai-parry ni Nor. Alam niyang kapag may isang sablay siya, patay siya. Walang opening, at wala rin siyang offensive skill. Nagsimulang mabasag ang kanyang espada. Nang lumingon ang demonyo sa babae, ginamit ni Nor ang Feather Step ability para mapabilis ang kilos niya, at nauna sa toro upang ma-deflect muli ang atake, kahit kapalit ng pagkabasag ng espada. Naalala niya ang turo ng kanyang ama, ang adventurer, handang isakripisyo ang sarili para sa mahihina. Kahit putol-putol na ang espada, humarap siya at binigay ang lahat sa parry. Sa lakas nito, tumalbog ang palakol at tumama sa ulo ng toro, naputol ito at bumaon sa bato. Nagulantang ang babae sa eksena habang nawawala ang mahiwagang barbed wire sa katawan niya. Bumagsak si Nor, tinitingnan ang nabasag niyang espada, at nag-isip kung gaano kadelikado ang nangyari. Nagpasalamat ang babae sa kanya at tinanong ang pangalan niya, pero sagot niya, hindi na kailangang tandaan ang pangalan ko, sabay lakad palayo. Naglakad si Nor sa kalsada habang iniisip kung paano siya muntik mapatay ng dambuhalang baka. Na-realize niya na kailangan pa niyang mag-training ng mas grabe kung gusto niyang tunay na maging adventurer na kayang protektahan ang mga tao. Pagkaalis ni Nor, dumating ang mga gwardya ng puting buhok na babae sa dungeon. Lumalabas na siya si Lin Clay, isang noble. Dumating ang personal guard niya at sinuri ang bangkay ng Minotaur habang may mga scientist na nagsimula ng magsaliksik. Habang nakahandusay ang mga patay na gwardya ni Clay sa lupa na tinakpan ng puting tela, agad humingi ng paumanhin si Lin sa hindi niya pagdating para sa proteksyon niya. Pero sinabi ni Clay na huwag na siyang mag-alala dahil hindi naman iyon kasalanan ni Lin. Maya-maya, dumating si Dar at tinanong kung ayos lang ba siya, pati ang detalye ng nangyari. Umabot ang balita ng pag-atake kay Rai, ang kapatid ni Lin, nagulat nang malaman na inatake ang kapatid niya ng ganoong klaseng halimaw. Tinanong niya si Dar kung may ideya ba ito kung anong ginagawa ng isang Minotaur sa ibabaw, gayong dapat nasa pinakaloob ng dungeon lang ito. Yumuko si Dar at inamin na mukhang ito ay isang tangkang asasinasyon. Natuklasan nila na ang singsing na binili ni Lin kamakailan mula sa isang merchant ay may lamang mana stone na may 70% na purity, isang bagay na sobrang bihira. Ayon kay Dar, ito ang naging dahilan kung bakit inatake ng Minotaur ang grupo ni Lin. Hindi pa rin lubos maisip ni Rai kung bakit nanaisin ng isang Minotaur ang isang mana stone, pero sinabi ni Dar na malamang ay isinumpa ang bato ng kahariang Derry, mga kalaban nila, na kilala sa paggamit ng dark magic.
Sumang-ayon si Rai sa hinala dahil nitong mga huli, ginugulo na sila ng hukbo ng Derry sa mga hangganan, at ngayon may ganito pang lantaran at mapangahas na pag-atake kay Lin, na tila nanunulsol ng digmaan. Tinanong ni Rai kung sino ang lalaking nagligtas kay Lin, pero sabi ni Dar, wala silang alam tungkol sa kanya maliban sa pinatay niya ang Minotaur gamit ang isang malapad na espada sa loob lang ng ilang minuto, tapos agad siyang umalis nang hindi man lang pinakilala ang sarili kay Lin. Kinabukasan, nagpunta si Nor sa guild na parang walang nangyari. Lumapit agad si Fatty at tinanong kung ayos lang siya. Naguluhan si Nor kaya ipinaliwanag ni Fatty na kagabi raw ay may halimaw na lumitaw sa yungib malapit sa construction site, kaya nag-aalala siya. Wala talagang ideya si Nor na ang Minotaur ang tinutukoy, dahil akala niya ay isang mababang uri lang ng halimaw iyon, isang dambuhalang baka. Sinabi ni Fatty na maswerte si Nor na umalis agad, dahil kahit isang dating A-rank adventurer ay hindi kakayanin ang ganoong halimaw. Pinunasan ni Nor ang dumi sa mukha niya at nag-isip kung anong klaseng halimaw ba iyon na kahit A-rank ay natatakot. Nagpasalamat siya sa Diyos na isang dambuhalang baka lang ang nakaaway niya. Tinanong niya kung anong nangyari sa halimaw, at sinabi ni Fatty na may misteryosong lalaki raw na tumalo rito gamit ang isang atake lang, na lubos na ikinagulat ni Nor. Naisip niya kung gaano ba kalakas ang lalaking iyon, hindi niya alam na siya pala ang tinutukoy. Maya-maya, binayaran siya ni Fatty pero sinabihan na maghanap na rin ng matinong trabaho dahil maliit ang kita kung palaging ganoon lang. Bago pa siya makasagot, may lumitaw na nakahod na figure at tinawag ang pangalan niya. Paglingon niya, nakita niya ang puting buhok na babae na iniligtas niya kahapon. Tinanong niya kung paano siya nito nahanap. Humingi ito ng paumanhin sa pagsunod, pero sinabi na ginamit niya ang long distance detection skill para mahanap siya. Tinanong ni Nor kung natutunan ba niya iyon sa thief school, pero sinabi ng babae na galing siya sa magician branch at may pantay na skill sa 6 na branches. Napansin ni Lin na napapansin na sila ng mga tao kaya tinanong si Nor kung pwedeng mag-usap sila sa mas pribadong lugar. Bago siya makasagot, siningit ni Fatty ang tanong kung ano na namang kalokohan ang ginawa niya. Sagot ni Nor, wala siyang ginagawang masama. Nagcast si Lin ng soundproof barrier at niyaya siyang sumama. Lumakad silang dalawa papunta sa isang liblib na lugar, at doon sinabi ni Lin na gusto talaga niyang magpasalamat. Hindi lang niya iniligtas ang buhay niya kundi ang buhay ng maraming mamamayan. Hindi pa rin sigurado si Nor sa lakas niya kaya sinabi niya na napakagaling ni Lin at baka nasira pa niya ang plano nito dahil sumingit siya. Pero pinabulaanan iyon ni Lin, kung hindi raw siya dumating, baka patay na siya. Gusto raw niyang gantimpalaan si Nor, pero agad itong tumanggi at sinabing sapat na ang pasasalamat niya. Hindi naman madaling sumuko si Lin at sinabi na isa siyang taong may mataas na katayuan, at pati ang ama niya ay gustong magpasalamat. Tumanggi pa rin si Nor, at nagulat si Lin kung bakit may lalaking tatanggihan ang gantimpala ng isang noble. Tinanong niya kung may problema ba siya at sinabing bibigyan siya ng lupa kung gugustuhin niya, pero tumanggi pa rin si Nor. Sinabi niyang wala siyang kailangan mula sa kanya. Naluluha si Lin dahil obligadong magpasalamat, kaya sinabi niyang hindi siya aalis hanggat hindi tinatanggap ni Nor ang pasasalamat niya. Naalala ni Nor ang isang instructor noon sa Healing School kung saan ginawa rin niya ang parehong bagay, kaya sa huli ay pumayag na siyang makipagkita sa ama ni Lin, pero tumanggi pa rin sa anumang engranding gantimpala. Masayang-masaya si Lin at gumamit siya ng magic para itago ang anyong nilang dalawa habang naglalakad pabalik sa mansion niya. Pagdating nila roon, nagulat si Nor dahil hindi pa siya nakakita ng ganoon kalaki at karangyang bahay. Habang naglalakad sila, naisip niyang baka noble talaga ang babaeng ito. Naabutan nila ang personal guard ni Lin, si Annie, na agad nagtanong kung sino si Nor. Sinabi ni Lin na ito ang lalaking nagligtas sa kanya. Agad namang lumambat ang ekspresyon ni Annie at sinabing dadalhin sila sa Lord. Habang naglalakad sila sa gallery, napansin ni Nor ang lalaking nakadilaw na armor na nakatayo sa may bintana. Bigla itong humarap at pinaikot ang lance niya, tinutok kay Nor, at tinanong kung sino siya. Sinaway siya ni Annie at sinabing bisita ni Lin si Nor, pero tinawag pa rin siya ng lalaki na mukhang pulubi. Pinakilala ni Annie ang lalaking iyon bilang si Hill at sinabing sasama siya sa loob ng silid dahil hindi pa siya buo ang tiwala kay Nor. Habang nasa labas ng bulwagan, nag-uusap si Lord Clay at ang anak niyang si Ray tungkol sa tumataas na posibilidad ng digmaan, at naalala nila ang huling pagkikita nila sa hari ng Derry na minura sila at nagbantang magdedeklara ng digmaan kung hindi sila papayagang mag-access sa lahat ng dungeon sa kaharian. Bumukas ang pinto at pumasok silang lahat sa bulwagan. Lumuhad sina Annie at Hill sa harap ng kanilang lord, pero si Nor ay walang kaalam-alam kung sino ang lalaking nakaupo sa trono, kaya diretso lang siyang lumakad kasama si Lin.
Ipinakilala siya ni Lin bilang ang lalaking nagligtas sa kanya. Agad tumayo ang Lord mula sa trono at nilapitan si Nor para pasalamatan siya. Sinabi ni Nor na hindi siya noble at wala siyang alam sa tamang asal sa harap ng noble, pero ngumiti lang ang Lord at sinabing ayos lang iyon, sabay kamayan siya. Tinanong siya ng Lord kung ano ang gusto niyang gantimpala, pero agad siyang tumanggi. Sinabi ni Clay na pwede niyang makuha ang kalahati ng kayamanan mula sa pinakamatandang dungeon sa kaharian, pero sinabihan siya ni Ray na huwag dahil mas mahal pa iyon sa GDP ng maliit na bansa. Laking gulat nila nang tumanggi pa rin si Nor. Nagtaka ang Lord kung anong klaseng tao ang tatanggihan ng ganoong alok. Kumuha siya ng isang dambuhalang itim na espada mula sa likod ng trono, dating gamit niya bilang adventurer. Nag-aalala si Ray, pero sinabi ng Lord na dapat sa labanan ginagamit ang espada, hindi bilang palamuti. Inabot niya ito kay Nor na agad napansin kung gaano kabigat ang armas. Inisip ni Nor na baka luma na itong espada kaya tinanggap na lang niya para matapos na at makabalik sa trabaho. Inutusan siya ng Lord na subukang iwas-iwas ito, at sa gulat ng lahat, nagawa ito ni Nor gamit lang ang isang kamay, na lumikha pa ng malakas na bugzo ng hangin. Tiningnan niya ang Lord at sinabing medyo mabigat, pero kakayanin niya. Tumawa si Clay, hindi makapaniwalang may tao na kayang gawin iyon. Tinanong niya kung pwede bang turuan ni Nor si Lin, dahil sobrang delikado na ang mga panahong ito. Napangiti si Lin pero agad tumanggi si Nor, sinabing wala siyang maituturo. Umalis na siya, at habang naglalakad sa gallery, tiningnan niya muli ang espada at napansin na kasinlaki ito ng kanal, kaya pwede raw niya itong gamitin panghukay. Bago pa siya makaalis, hinarang siya ni Hill at tinutukan ng lance sa mukha. Gusto raw nitong malaman kung karapat-dapat ba si Nor sa espada. Napaisip si Nor kung makakabalik pa ba siya sa trabaho o habang buhay na lang siyang haharangin ng mga taong ito.